Ganito pala kadami ang mga armed personnel ng Davao City. Sa pagdaos ng ika-87 taon ng Araw ng Davao, ipinarada sa publiko ang sandatahang lakas ng lungsod ng Davao. Present sa naturang pagdiriwang ang magkakapatid na Duterte na sina Inday Sara, Pulong Duterte at Sebastian Duterte. Walang kaduda-duda kung bakit ganito ka-safe sa Davao City. At kung bakit natin to pinakita mga kapolitika itong video na ito is para rin makita ng mga detractors at mga kritiko ni former President Duterte na puna lang sila ng puna sa kung anong-anong issue dito sa pamilya ni former President Duterte. At itong pinapakita natin is the other side of the coin. Okay na meron at maganda ang leadership ng mga Duterte doon sa Davao City kasi kung kurap nga talaga itong pamilyang ito is wala silang may papakita sa publiko na ito yung nagawa nila para sa sambayan ng Pilipino, specifically dyan sa kanilang lugar mga kapolitika. At nakita ko nga kasi hindi naman ako nakauwi na ng Davao City is nakikita ko rin doon sa page yung mga malaking construction mga kapolitika. Simula nung si former President Duterte naging presidente ay nakita ko yung napakaraming malaking construction na binibuild dito sa Davao City. Okay, so ito ay isang patunay na kung saan is yung mga nagque-question, yung mga nagtatanong doon sa pera ni Pulong Duterte na yung sinasabi ni Trillanes na 51 billion daw, bakit hindi na lang siya pumunta ng Davao City mga kapolitika, di ba? At tingnan kung ano ba yung nagawa. Meron bang napuntahan yung 51 billion na kiniklaim niya?
Naalala ko nga dati mga kapolitika na itong Davao City is magulo at napakaraming krimen na nangyayari dito sa lugar na ito. Pero nung simula nung si former President Duterte yung naging mayor dito is nalinis niya yung problema ng lungsod at doon na nagsimulang nag-boom itong city na ito. Okay, so isipin natin kung siguro hindi si former President Duterte yung naging mayor dito ng Davao City. Ewan ko lang kung maging ganito ka-successful yung syudad na ito at ganito maging ka-improve. Even though hindi naman natin siya talaga maikukumpara dito sa mga malaking syudad like Cebu at mga syudad dito sa Manila. Pero may pagmamalaki naman talaga itong Davao City kasi ang Davao City is huling naging city mga kapolitika compared dito sa Cebu at sa mga syudad dito sa Maynila na kung saan dito yung sa mga former president is dito na buhos yung mga proyekto mga kapolitika at napag-iwanan na talaga Mindanao. Buti na lang talaga at naging presidente itong si former President Duterte at meron naman kahit papano nakitang improvement doon sa Mindanao, mga construction mga kapolitika, hindi lang sa Davao City kundi sa buong Mindanao at yun ang dahilan kung bakit mahal ng tao itong si former President Duterte ng mga taga Mindanaoan mga kapolitika. At maraming salamat na muli mga kapolitika sa panonood dito sa aking YouTube channel. Again, kung kayo ay bago pa lang, please don't forget to like and subscribe for more videos.